Disclaimer lang po before we start this mini vlog is based lang to sa na-experience ko nung pagpunta natin ng BIR. Let's go! Hi guys! Ito na po yung part 2 ng ating mini vlog regarding sa paano mag-apply or paano mag-register ng business as an online seller. Alam naman natin lahat na nagtitinda or live seller ka man dito sa TikTok, Lazada, and Shopee is kailangan na talaga natin mag-register sa BIR. And makikita nyo sa part 1 natin, andun yung requirements hanggang hinulog ko siya sa Dropbox. Unfortunately, wala ko na-receive na message and nag-aalala ko kung ano ba talaga dapat kong gawin kasi yun yung sabi sa akin doon, may marireceive tayong message kung kailan tayo na pupunta ng BIR for follow up. And yun nga wala, after 2 weeks is pumunta na lang ako ng BIR para itanong regarding dun nga sa ating nire-register na online seller business. Bago nga dun mga bebs, flex ko nga lang pala yung gamit ni partner. Nagmamotor lang kami from Imus going to General Trias kasi mga 30 minutes lang naman ng takbo. Sa mga gusto ng motor gloves, ayan, maglalagay na lang din ako ng link sa ating yellow basket. And ayan na nga mga ses, nasa BIR 13 na tayo. Nakapunta na pala kami dyan mga around 1 PM na. Mga ganon, mga 12 to 1, ganon, hindi sobrang aga kami pumunta. And after nyan, akala ko pupunta ako dun sa releasing. Buti na lang merong isang nag-aayos din doon. Sabi sa akin, pumunta muna ako dun sa mismong new registration. And pumunta nga ako dun. Bale, ang window noon mga ses is window 1 and the window 2. Pwede ka magtanong sa kanila kung ano na ba nangyari dun sa form na nilagay mo sa Dropbox. And after nya, merong record book or logbook. Dun po is magsusulat kayo ng name, business name, and yung araw kung kailan ka nag-apply ng business. Sa case ko was February 6 ako nag-apply ng business. And kanina lang namin finalo up, which is February 20, kaya medyo fresh pa sa utak natin kung ano nga ba yung step by step na ginawa kanina. And after nun is tatawagin na lang yung pangalan mo. Makikita mo naman yan sa labas. Merong malaking monitor doon. Makikita mo yung kung anong window and kung ano na yung number na tinatawag. Since hindi pa tayo tinatawag, i-flex ko muna yung ginagamit natin na file holder. Ang ganda niyan mga bebs. Lalagay ko na lang din yung link sa ating yellow basket. May zipper yan sa baba and sa taas. Bali, dalawa yung zipper niya. Pwede ka maglagay ng long, coupon band, kasyang-kasya dyan mga ses. Maraming files ka na pwede yung paglagyan dyan. And flex na rin natin yung ating footwear. Ayan, lalagay ko na lang din yung link sa ating yellow basket. Bagay na bagay yan pang harabas. Yun lang. Okay, next tayo. Matagal lang siya pero hintay-hintay lang. And hindi naman masungit yung mga nag-a-assist doon. Nakakatuwa lang din kasi mga mukhang millennial na rin or Gen Z yung ibang ating mga nag-a-assist doon sa front desk. Ang pretty nila. After nun mga bebs, ayun na meron na bibigay na form. Yun na lahat-lahat na yun. After nun, mag-wait ka naman dun sa window 1. Then tatanong niya kung 3% or 8%. And kapag okay na yung document, sasabihan ka niya kung saan yung pwede mong tawagan and kung anong araw ka magpa-follow up para naman sa iyong CO. Ganun lang siya mga bebe labs. And after nito, gagawa ko ng part 3 kapag nakuha na natin yung COR natin by Friday. Yun lang. Bye!